Ang akala ng taong mayaman ay maipagtatanggol siya ng kanyang kayamanan, gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Hangal at kahiya-hiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi muna nakikinig. Mas mabuting makinig sa pagsaway ng marunong kaysa makinig sa papuri ng hangal. Ang tawa ng hangal ay parang tinik na pag iginatong ay nagsasalpikan ang apoy. Ito ay walang kabuluhan. Ang marunong kapag nandaya ay para na ring hangal. Kung tumatanggap ka ng suhol, sinisira mo ang sarili mong dangal. Mas mabuti ang pagtatapos kaysa sa pagsisimula. Ang pagiging matiisin ay mas mabuti kaysa sa pagiging mapagmataas. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nandadaya sa timbangan. Hindi ito mabuting gawa. Ang Panginoon ang nagkaloob nitong ating buhay. Kaya hindi natin alam ang ating magiging kapalaran. Bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti. Baka magsisika sa bandang huli. Sa paghati, tinitiyak ng matalinong hari na malaman kung sino ang gumagawa ng kasamaan at sa kanya parurusahan. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan o ang kaibigan ng iyong ama. At kung nasa kagipitan ka, hindi ka nahihingi ng tulong sa kapatid mo na nasa malayo. Ang malapit na kapitbahay ay mas mabuti kaysa sa malayong kapatid. Anak, magpakatalino ka upang ako ay maging maligaya, at para may maisagot ako sa nagpapahiya sa akin. Ang taong marunong ay umiiwas sa paparating na panganib, ngunit ang taong hangal ay sumusuong sa panganib, kaya siya ay napapahamak. Tiyakin mong makakuha ng garantiya sa sinumang nangakong managot sa utang nang hindi mo kilala, upang matiyak mong mababayaran ka. Kapag ginambala mo ng pasigaw na pagbati ang iyong kaibigan sa huwag kang makipagkaibigan sa taong madaling magalit. Baka mahawa ka sa kanya at mabulid sa ganoong pag-uugali. Huwag kang mangangako na magbabayad sa utang ng iba. Dahil kapag hindi ka nakabayad, kukunin nila pati ang higaan mo. Huwag mong aalisin ang mga muhon na inilagay noon ng mga ninuno mo. Walang sino mang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi siya nakagawa ng mali. Ang madadayang timbangan at sukatan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mga ginagawa ng isang kabataan ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali, kung siya ba ay matuwid o hindi. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita ay ang Panginoon ang siyang gumawa.